At isang napakagandang araw na naman dito sa Alberta, Canada na kung saan napakainit. Ay nako, parang Pilipinas lang din. Kailangan nating mag-t-shirt kasi nga wala eh. Hindi kaya. Sobrang init, so kailangan lang nating mag-bike ng konti para naman mahanginan tayo. And as much as gusto kong mag-complain sa init ng panahon, well, etong hinihintay ng lahat, ang summer season. Kasi nga, walang may gusto sa snow, sa winter, and napakaganda. Hindi ba? May mga lumot, men. Oo, hindi pwede pang, mga pato, mga Canadian ducks. Nandun sila nagsiswimming. Akala ko pa naman talaga makakapag-swimming tayo ngayong araw kasi nga napakainit, oh. Ha! It's too hot. Eto lang, stroll lang tayo sa neighborhood and gusto kong maipakita rin kung ano nga ba yung kaibahan ng Pilipinas at Canada. Ay nako, sa sa pagbabike kong to, ni isang tao, dalawang tao lang ata yung nakasalubong ko, nakita ko. Kasi nga, wala nasa work sila, nasa school. So medyo busy yung mga tao. Ako lang tong pusang gala ngayong araw. So, yun no, may pa-cardio pa. Kita naman. So dito sa mga park may mga gantong exercise din tayo para sa mga bata, matanda. Somewhat na wala lang tao talaga. So mag-isa ko ngayon, solong-solo ko yung playground. Yun, kita ba? So yung bahay na yun. Meron siyang, kung nakikita nyo, may damage siya sa gilid, sa may side. Yan ay dahil sa mga hail. Oo. So dito sa Canada, nagkakaroon ng hail season na tinatawag. Yung mga niebe na ganito, hindi naman ganito kalaki. Mga ganito lang ganyan. Kumbaga, ice siya, umuulan ng ice. So, ayun, talagang sisirain niya yung mga bahay, sasakyan, mga bintana, lahat-lahat basically. Tuwing summer, nangyayari yung hail season and nakaka-bad trip yun. Yun yung isang pinaka-ayoko dito sa Canada. Pero ngayong araw, okay naman eh. Hindi naman tayo, ayun ang laki ng damage niya men, kitang-kita. Oo. Eto, ganito yung mga backyard naman nila. Yan. So, eto yung kagandahan kung wala kang ginagawa, I guess. Pwede ka lang tumambay dyan sa bahay, 'di ba? Dito sa park. And ngayong araw, actually Thursday ngayon. So, usually lahat ng tao nasa work, nasa school. Kaya solo natin tong park. Maganda, maayos. And saan tayo papunta? Kung iisipin mo, yung mga bahay na yan, aakalain mo talaga, mura lang yan. Kasi nga medyo maliit yung style niya. 3, 4 lang siya na bedroom, 2 washroom. Pero yung presyo niya, halos umaabot na siya ng 700,000 Canadian dollars. Talagang times 37, times 40 pesos. Magkano na yun, no? Talagang, ay nako. Talagang nagmamahal na lahat ng bilihin dito sa Canada. Word of the day, perseverance. So, minsan, sa buhay na ito, hindi lang siya about sa life totally, pero kahit na rin sa school, sa relationship, kahit nga rin sa family, right? Nagkakaroon tayo ng somewhat problems. Ngayon, kahit
pa siguro magaling kang humandle sa buhay, kahit magaling ka na estudyante, minsan makakasagupa ka ng mga problema to the point na, hala, ano to? 'Di ba? Hindi ko to napaghandaan. Right? And that's life. Ang buhay, para lang din siyang, ano nga ba? Hindi ko alam kung paano nga ba i-explain minsan ang life. Kasi pwedeng planuhin mo lahat, pero hindi pa rin siya naaayon sa kagustuhan mo, which is napaka-normal lang yan. 'Di ba? Kahit pa isipin mo ng mabuti, okay, eto yung move na gagawin ko. Kahit ginawa mo step by step, pwedeng hindi pa rin siya mag-work in the end. And you know what? That's life. 'Di ba? So, minsan, ang kailangan mo na lang gawin is yung tinatawag nilang perseverance. Ano nga ba yung meaning nun? Hindi ko alam, but yung I think definition niya is kailangan mo pa rin magpatuloy despite na ano man yung makasagupa mo, ano man yung makaharap mo sa life na ito. It doesn't matter. Yun, sa tingin ko, napakagandang magkaroon tayo ng perseverance. Yung bang mag-persevere tayo sa life na ito. Kasi nga, yun na lang yung choice natin minsan. Okay, fine, nabagsak ka sa school, nag-break kayo ng partner mo, ng jowa mo, wala kang pera, 'di ba? Ang daming problema to the point na ang tanging move na lang is bumawi, magpatuloy, 'di ba? Damahin mo yung pain, yung mga emotion na yon, and then doon tayo mag-grow kumbaga. So, naitawid ba? Hindi. So, yon, napakaganda kasi nga minsan naaapektuhan tayo ng problema, which is syempre problema yan, kailangan mo siyang isipin, kailangan mo siyang ayusin, 'di ba? Pero in the end, problem lang yan eh. 'Di ba? Hanapin mo yung solusyon, hanapin mo yung sagot sa ano pa man yung pinagdadaanan mo. And para sa akin, i-enjoy mo lang, right? Lahat tayo may pinagdadaanan. Kailangan lang natin magpatuloy yung mag-persevere na tinatawag. Yon! Nag-pop up na yung notification. 10% na lang yung battery. Pasensya, hindi ako nakapag-charge, but see you sa ating next na walang kwentang video. Bye!